Ika nga ng sikat na kasabihan ng philosopher na si Heraclitus ng Ephesus, change is constant. Kung kaya't may mga pagbabago sa lipunan na hindi napipigilan lalo't nakikibagay sa pamumuhay at pamamaraan ng nagbabagong komunidad. At ngayong 21st century, kasabay ng pagbabago ang pag-usbong ng teknolohiya at social media na siyang agarang nasabayan ng mga kabataan, pamilya o maski sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Kaya naman lumabas sa isang pag-aaral ni Jim Egan, isang manunulat mula sa Reuters Institute for the Study of Journalism, 54% ng news consumer sa buong mundo ay mas tinatangkilik na ang social media bilang paraan ng pagkuha ng impormasyon. Ito ay resulta sa isinagawang online survey kung saan 100,000 kataong tinanong mula sa 48 mga bansa. Kaya naman dahil dito, apektado ang mga negosyo nagpapatakbo ng traditional media kung saan kasalukuyan nakikita ang epekto nito sa Europa. Yan ay dahil bumaba kasi sa 52% ang nagsasabing tinatangkilik pa rin ng TV news, 51% naman para sa dyaryo na nakapublish online at 21% na lamang pagdating sa radyo. Umangat naman ang Facebook, Instagram at TikTok bilang mga social media platform for information gathering kung saan karamihan ng mga kabataan na nasa 18 to 24 years old. Habang TV naman ang isinagot ng mga mommy at daddy, gayon din nila lolo at lola o mga nasa edad 45 pataas. Samantala, kung matatandaan, lumabas sa isang pag-aaral ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO noong 2023 na nangunguna ang social media bilang primary vectors o gateway sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag pa ng Reuters Institute, banta rin umano sa kredibilidad ng mga balita ngayon ay mabilis na paglaganap ng mga AI or Artificial Intelligence na maaaring magamit sa paglikha at pagpapakalat ng fake news at disinformation. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.